last day of session nga kahapon in an election year. So ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman tayo para sa panibagong reaction video mga kababayan, at ito, uusapan natin yung impeachment pa rin mga kababayan at kung anong mga nangyari dito. At ito na nga, may isang kongresista mga kababayan na may ibinulgar sa kung anong mga kondisyon o anong mga reward na posibleng matatanggap doon sa mga kongresistang pumirma mga kababayan. Akalain nyo yan? Yun na nga sa isang video natin, nasabi na natin yan na hindi pwedeng walang matatanggap itong mga kongresistang pumirma kasi nga isipin ninyo, dalawang pinakaimportanteng bagay sa buhay nila ang sinakripisyo nila dyan. So hindi pwedeng maraming salamat sa suporta lang ang matatanggap nila galing kay Speaker Martin Romualdez mga kababayan. May price tag yan. So, di ba? Akalaan nyo, ang mura lang pala ng mga dignidad nitong mga kongresista natin mga kababayan. At ito, tignan natin kung ano yung mga makukuha nila dito mga kababayan. Okay. At ito, I think kilala nyo ito mga kababayan. Ito, isa ito sa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Okay, ito, pakinggan natin kung anong sinasabi niya dito mga kababayan. Okay? By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share ng video natin mga kababayan. And then, sa lahat ng mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa lahat. At saka hindi pa, pwede paki-subscribe na rin po. Okay, so ito, tignan natin at pakinggan natin kung anong ibinulgar dito ni Congressman Cardema mga kababayan. Ano ito siya? Ronald Cardema sa Duterte Youth Party List. Okay, ito pakinggan natin. nakagulat mo dyan na Ma'am Karen, paano nangyari na merong 100 to 200 members of Congress on last day of session Yeah. can decide Yeah. outrightly that Sara Duterte should So be what do you impeached think without hearing happened? her side? That's my last question. If you can answer ma'am. quickly. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. Okay, ano ibig sabihin? Bakit? Ano bang meron dyan? Ito, pakinggan natin. So, sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat Oo. sa Romualdez Hall para At i-gather. ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR Okay. yan. Di ba mga kababayan ako? FLR, iba na pala ang definition ngayon ng LR mga kababayan. Later release na pala, hindi na pala long distance relationship mga kababayan. Akalain nyo yan, di ba? Ako, ito pala 215 na mga kongresista mga kababayan, meron palang nakaambang LR. Ano yung LR? Comment kayo dyan para matandaan natin itong LR na ito. Later release. FLR for later release na pondo mga kababayan. Kung saan matatanggap nila, of course, pagkatapos na ng botohan. Diba? Sinabi ko, pag hindi ka mag-commit, wala kang pondo.
And of course, kailangan nila ng pondo kasi nga mag-e-eleksyon. Di ba? Mga kababayan, ganyan kasakim itong mga kongresista natin. Kalain nyo yan. Paano ka magiging, ito isipin nyo mga kababayan, paano ka magiging tinatawag natin na public servant? Kalain nyo ha, ang bigat ng pangalan ng public servant. Kung tawagin kang public servant. Kasi pinapakita doon sa definition ng public servant or let's say description bilang public servant na talagang kusang loob ka na nagsiservisyo. Dapat nga walang kapalit kaya public servant. Diba? And yet, itong mga kongresista pinapakita dito na mas mahalaga dito yung pondo na FLR mga kababayan. Diba? Comment kayo dyan. Kung yung mga kongresista ninyo sa distrito ninyo ay bumoto na i-impeach si Sara Duterte. Comment kayo dyan. At hanapan ninyo, katapos nito, hanapan ninyo kung nasaan na yung FLR na pondo mga kababayan. Kasi, kaya pala hindi na natatakot itong mga kongresistang ito na mawala ito or mamamatay ito yung mga political career nila mga kababayan. Magkano kaya yan mga kababayan? Comment kayo dyan, guess lang. Para ma-estimate natin. Magkano ba value ng mga dignidad ngayon mga kababayan? Lalo na ng mga kongresista na ito. Ganyan, again ha, nagdidiman yan ng respect mga kababayan. Nagpapatawag yan ng honorable. Honorable. Honorable mga kababayan. Hindi horrible. Diba? Diba? Of course, palakpakan naman natin yung mga kongresista. Walang tunog. Anyway, sige na lang. Again, ito, pagpatuloy pa, ano pa kayang meron? Ano pang matatanggap nila dito mga kababayan? Di ba ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi Kaya mga kababayan, anong sabi ng ibang kongresista patungkol dyan sa 77 na sinasabi ni Mayor Magalong mga kababayan? Lalo na si Congressman Salceda? Hindi nga lang niya dininay. Yet sinabi niya wala akong alam. Hindi ba? Napaka-safe mga kababayan. Kalain niyo yan. 21 million? Sa tingin niyo pera ni Romualdez yan? Pera ni Marcos yan mga kababayan? I-divide niyo yung 21 million. Halimbawa, isang tao, 1,000 kada buwan yung tax niya. Halimbawa lang, i-divide niyo yan ng 1,000. Ilang libong tao ang nagko-contribute niyan ng 21 million? And yet, ito pinamimigay lang mga kababayan. Hindi ba? Comment kayo dito. Comment kayo dyan. Ano masasabi nyo dito sa mga kongresista natin mga kababayan? Kaya nga sinasabi ko sa previous videos natin mga kababayan, kung nakita nyo, kung hindi pa, check nyo lang dito sa channel. Kaya nga sinasabi ko dito sa video natin, sa channel natin na kung titingnan natin sa ibang perspective, yung nangyaring pag-impeach nila dito kay Sara Duterte mga kababayan, in a way, mas okay na rin kasi tinutulungan nila tayong ma-identify kung sino yung mga kongresistang hindi na datin dapat iboto, mga kababayan. At kung sino, ano yung mga party list na hindi na dapat natin iboto.
ngayong May 2025 election. At sana naman po, tandaan nyo yung mga pangalan, lalo na kung saan o kung anong distrito kayo boboto. Again ha, ito tingnan, ang daming arguments na sinasabi, ngayon lang, babait naman yung kongresista namin. Ngayon lang siya gumawa ng ganyan. Ang daming natulungan yan, ang daming nagawa. Trabaho ba yan ng kongresista? Ang trabaho ng kongresista, mga kababayan, magawa ng batas para sa ikaunlad ng bansa, lalo na kung saang distrito yan nabilong, mga kababayan. Kung sinasabing ang daming nabigyang tulong, ang daming nabigyang ayuda, yan yung problema natin. Kasi, tinitingnan lang natin kung ano makukuha nating benepisyo dyan. Kahit na ito harap-harapang pinapakita nila kung anong anong klaseng tao talaga sila. Kung anong tunay na intensyon nila sa pagtakbo bilang kongresista, mga kababayan. Ito, harap-harap. Tingnan nyo. Binoto si Sara Duterte ng 32 million. Kung tumakbo yung mga kongresista, karamihan yan, mga kababayan, humingi ng endorsement sa mga Duterte. Yung iba kay Sara, yung iba kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ano yan? Anong ginagawa ngayon? Di ba? Anong tawag niyo dyan? Anong tawag niyo dyan? Mabait na tao? Public servant? Comment kayo dyan, mga kababayan. Ito, pakinggan pa natin kung meron pang masasabi dito si Bedema, mga kababayan. Sabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihir ang kaso mismo. Diba, mga kababayan? Ito, nag-message siya. Pero again, tingnan nyo yung unang statement, mga kababayan. Pakinggan nyo. Kung napakinggan ninyo, ha? Dapat pala, inindigan ng mga kongresistang ito yung ginawa nilang pirmahan doon kahapon. Nako, hindi ang tindi ng kondisyon, mga kababayan, di ba? Kasi, ako, tuso din itong si Martin Romualdez, mga kababayan, di ba? I don't know. Ako, ang nakikita ko dito, mga kababayan, hindi ko, lahat tayo nakafocus kay Martin Romualdez, mga kababayan. Yet, ito, nakikita ko na may involvement si Bongbong Marcos dito, mga kababayan. Sabihin na natin may go signal ito ni Bongbong Marcos. So, as of this time, wala pa akong narinig galing kay Bongbong Marcos o sa Malacanang, mga kababayan. I don't know kung wala pa akong nakita. Kung meron na, wala pa lang ako nakita. Anyet, kung titignan natin, sino yung unang pumirma? Di ba anak ni Bongbong Marcos? Siya yung unang pumirma. Yet, sinasabi ng ama niya ni Bongbong Marcos na huwag ituloy, at pumirma yung anak. O huwag niyong sabihin sa akin na yung anak hindi nagpaalam sa tatay niya na susuwayin niya yung gusto ng tatay niya. Diba? So ito masasabi ng mga kababayan.
Well, again, nakikita natin only si Martin Romualdez yet. Ito, nakikita ko dito, nagsabuatan itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, mga kababayan. Kasi, again, kalyado nila yung mga pumirma na yan, mga kababayan. At ito ang tindi ha, nag-prepare sila. Kasi parang nakikita nila na baka after ng pirmahan, may magbabaliktaran pagkatapos. At ito yung kondisyon, mga kababayan, di ba? Na kapag nagmirma ka dyan, panindigan mo yan hanggang sa huli. Di ba? Ang tindi ng, I don't know, hanggang kailan kaya yan, o hanggang kailan kaya i-release yung funds na for later release para allowed na itong mga kongresista na bumaliktad kung gusto nilang bumaliktad. Pero sa tingin ko, mga kababayan, hindi na ito babaliktad. Kasi nga, dapat panindigan nila ito, pumirma na sila, kasi sira na yung political career nila, mga kababayan. At sirang-sira na talaga yung pagkatao ng mga kongresistang ito, mga kababayan. Ako, On that note, I want to thank you so much for joining me today. kababayan. Ayan tignan natin ito. Okay? Tignan nyo, ito pag-isipan ninyo, mga kababayan. Comment nyo dyan. Whether you are Duterte or anti-Duterte, mga kababayan, lahat tayo apektado nito. Kasi in the first place, imagine, right after the election, pagpasok ng mga bagong senador, mga kababayan, instead na uunahin nila yung mga pinapangako nila during the election, tatrabahuin nila yun. Instead na yun yung tatrabahuin nila, anong uunahin nila? Itong impeachment. Itong impeachment. Ako, mga kababayan, nakita, sumubaybay ako sa impeachment ni Joseph Estrada. Bata pa ako noon. Hindi ko lang matandaan. I think grade 6 ako noon or high school, first year high school. Basta sinubaybayan ko yun, mga kababayan, kasi yung parents ko sumubaybay dyan. Lalo na yung mama ko. Buong araw, yan lang yung palabas sa TV namin. Sinubaybayan namin yan. Kaya nakita ko yan. At the same thing, ganun din kay Renato Corona, mga kababayan. Sinubaybayan ko rin yan. No, hindi nga lang straight. Yet nakita ko yan. Anong nangyari? Ubos ang oras ng mga senador, mga kababayan. Nakikinig lang sa mga presentasyon ng ebidensya, tatanong doon sa mga witnesses, yet hindi naman evidence-based talaga. Kasi according to partido talaga yan, mga kababayan. Yan nga yung kinatakutan natin dito kay Sara Duterte. Kaya tayo, mga kababayan, in support of Sara Duterte, dapat piliin natin yung kung sinong tatayo at magproprotekta dito kay Sara Duterte, mga kababayan. As of this time, nakikita nating susuporta dito kay Sara Duterte itong mga kandidato ng PDP Laban, mga kababayan. Itong mga kandidato ng PDP Laban. Pero of course, hindi tayo magpakampante, dapat tignan pa rin natin ng maigi. Kasi nga, sa previous years, lalo ng time ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang daming allies niyan, mga kababayan. Kasi ang lakas si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Kung natatandaan ninyo. Kaya anong nangyari doon? Pagkatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sila lahat magbabaliktaran, mga kababayan. Kaya again, tingnan pa rin natin. Hindi ko sinasabi na vote straight kayo lahat or vote straight tayo lahat. Yet, at least may idea na tayo na probably itong mga kandidatong ito ng PDP Laban somehow magproprotekta dito kay Sara Duterte para hindi ma-impeach, mga kababayan. Then again,
meron na din namang ibang kandidato, lalo na yung mga independent na mga candidates na pwede rin nating i-consider mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna tayo mga kababayan, and then i-like and share ng video natin, and then yung request ko po, paki-subscribe na rin po sa channel natin. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.